Magandang araw sa inyo lahat. Ngayong podcast natin, meron tayong special guest. Bihira ako mag-guest ng mga miyembro ng ating kongreso, pero ang ating bisita ngayon ay ilang beses na naging kongresista at bumalik na ngayon at palaban pa rin. Ladies and gentlemen, introduce ko sa inyo ang aking guest ngayong araw, si Congressman Egay Rerice. Welcome, Congressman Rerice. Chris, thank you. Thank you, Chris. Kung nakita kita nung first time, nung nagtalumpati ka ng medyo maanghang talaga tungkol sa issue ng korupsyon, flood control. Tapos nung na-realize ko, tagal mo na palang nasa Congress. Yes. Oo, pero bumalik ka ulit. Bakit ka bumalik ulit? Well, actually, wala na nga akong balak eh. Kaya lang, parang may nagtulak eh. Hindi ko alam bakit. Tumakbuli ako. Oo. Saka mahirap yung laban ko kasi dinisqualify pa ako ng COMELEC because I filed a case against the COMELEC. Tapos yung incumbent, katakot-takot yung mga akap, tupad. Okay. Pwede ko ba banggitin yung pangalan o hindi pwede? Hindi naman, pero kasi parang delikadesa, ayoko rin na hindi ko nga binabanggit. Okay, so hindi ko na babanggitin. Pero ang tanong ko doon, kasi alam ko kung sino yung incumbent on time na yon at alam ko na lumabas yung pangalan din niya sa mga issues tungkol dito sa flood control. Yes. Pero alam ko din na meron kayong ongoing na kaso. Meron Sa pa ba? amin, wala. Wala na ba yun? Basta na-dismiss na ng Supreme Court na panalo na ako, na sinabi nila na the COMELEC committed grave abuse of discretion in disqualifying me. Pero nung nagkita naman kami ni Chairman George, sabi ko, past is past. Sana gawan niyo na lang ang paraan na huwag na kayo magkakaroon ng ganyang incident na may grave abuse of discretion. Right. Actually, may mga concerns din nga ako sa COMELEC. Meron tayong common ground dyan dyan sa COMELEC. May mga nabanggit din ako. Pero in this case, naalala ko nung kasong yun. Nagtaka lang ako bakit hindi na-pursue din yun beyond what it is. Kasi COMELEC is a very important agency. Well, marami naman kasi nung inilabas ko yung aking mga findings dun sa kontrata ng Miro, marami rin silang binago. So Yes. kaya na-improve din talaga yung I would say na nakatulong yung aking mga criticisms para baguhin nila yung mga nakita kong mali. And lumabas nga, di ba, nung nilabas mo yon, nagkaroon din ng issue with si Mayor Vico Soto tungkol doon sa isa sa mga partners ka na Miro na ngayon ay nakakulong na, mga diskayas. Tinanggal nila. Yun nga, ako nag-expose no, na yung St. Timothy Construction has nothing to do with elections but a construction company. Mm-hmm. So ginamit lang yung kanilang financing capacity. Yes, so... So gayon pala, lumalabas talagang yun ang trabaho ng St. Timothy na pagka yung government contractor walang enough na financing capacity, aarkilahin lang sila. Okay. Alam nyo kung mahinahon ka actually magsalita kumpara sa persona mo pag nasa kongreso ka. Ano ba normally pag nasa kongreso ka? Mahinahon ka ba o mas fiery ka? Fiery ako pag yung mga issues na very close to my heart. Ano ba yung mga issues close to your heart? Anti-political. Kasi ang advocacy ko noong first term pa lang ako, yung anti-political dynasty, yung turncoatism, yung campaign finance, yan yung mga... Interesting yung mga binanggit mo Kasi pag-usapan member natin. ako ng for 9 years, I've been a member of the Joint Congressional Committee on Automation. So, kabisado ko yung election process. Tapos, for 12 years, I've been a member and vice chairman of the Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Okay. Wow. So talagang malapit sa yung issue ng election and making sure na maayos at transparent ng election. Hindi lang yung elections, but yung electoral process, may kasama na dyan yung political system. Political system. At nakita ko na isa sa problema ng Pilipinas hindi yung economic system, yung political system. When you say that, sige, specifically, ano yung ibig mo sabihin na problema sa political system? Well, yung 1987 Constitution, kasi reaction yon to martial law. Yes. So, anong nangyari kasi, naging multi-party presidential. Yes. Kaya ang nangyari, hindi katulad noon na yung mga members ng mga partido loyal doon sa mga partido nila, dumatayo sila sa mga prinsipyo ng partido. Ngayon parang naging dahil nga palipat-lipat na lang ng partido. Ang nangyayari dahil doon sa prevalence ng political dynasties, ang mas importante sa kanila yung hindi yung prinsipyo
ng partido, kundi kung sino yung makakatulong sa kanila para manatili sila sa yung kanilang mga pamilya sa kanilang mga kaharian. Okay, so ngayon na nabanggit mo naman yan, that's what you call turncoatism. Yes. Tama? Okay. Pero medyo sa akin parang nakakagulat na sabihin mo yon, pero mismo ikaw ay nagawa mo din yon. At one time. Yeah, so ano sa tingin mo dun? Parang baka mamaya some people might say, medyo hypocritical naman kung na ikaw mismo galing liberal, pumunta ka Action Democraticos, bumalik ka ng liberal. O ano masasabi mo dun? Kasi nga, sabi ko, multi-party. Pangalawa, walang malakas na political party system hanggang huli. Wala pang kandidato liberal. Actually, nung umalis ako, 2022, tinanong ko nun si Vice President Lenny kung tatakbo siya. Sabi niya, hindi. So I have to rely on a presidential candidate because I'm running for mayor ng mga panahon na yun. Sabi niya, hindi siya tatakbo. So, nag-commit na ako kay Mayor Isko. Pero after committing to Mayor Isko, bigla nag-decide siya, nagbago isip niya. So, hindi ko na yung commitment ko kay Mayor Isko, hindi ko na matatalikuran. May isang salita naman tayo. So, Okay. I had to leave the party for a while. At nung pagkatapos ng election, bumalik sa Liberal. Okay. So, pero may tanong ako tungkol sa election, ano? Ang isa nakikita kong problema talaga natin ay yung accountability ng elections. Nawawala ng tiwala yung tao on how real the results are. Well, ako naman sa experience ko sa elections, yung automation, sa tingin ko is the best thing that ever happened to the Philippine elections. Compared to the Manual. pre-computerized elections. Ang problema lang kasi talaga, yung mga natatalo, sinasabi nila na nadaya sila. Ang nakita ko naman kasi, pagka mabilis yung elections, mahirap talaga. For example, in order to manipulate the elections, you will need, kung halimbawa 10 billion yung pondo, you will need 20 billion to ever get into the system. Kaya mahirap gawin yon. So, ang tingin ko, ilang beses na kasi nagkaroon ng mga protesta. Ako mismo, protesta ako nung manalo ako noong 2013. Lamang ako ng 7,900. So, binilang, manually. Okay. Yung result, the same result. Okay. So, noong time na yun, hindi mo na kinontest. Sabi mo, okay, sige, okay na. Lamang ako 7,900 Akong pinotesta. Ikaw ang pinrotestahan. Tapos yung binilang manually, Same. ganun pa rin. Tapos natatandaan ko, si Congressman Dasa, Raul. Raul Dasa, okay. Raul Dasa. Nanalo siya by 55 votes. Oh, wow. So binuksan, binilang, the same. Okay. Merong isang, hindi ko na lang babanggitin yung pangalan, merong isang tumakbo, congresswoman, natalo. Pag ginawa niya, nagprotesta. Pagkatapos minanipulate yung sa tribunal, nabago yung pinalitan yung mga balota. Pero merong Wow. ang nakalimutan, may central bank na photo, yung mga balota. Bawat isa. Oh. Naka-deposit yun. Nung pinuksa, nakita, yun kung ano yung totoo. So, may enough safeguards. Okay. Maraming allegations, pero sa totoo lang, ang daya lang dito sa computerized election. One, yung mga remote areas, Mindanao, yung mga may warlords, Yes. mga political dynasties, kinukuha na nila yung mga ballots ng mga botante. Sila na nagpipila para isaksak doon sa mga machines. Ayun. Ayun. Pangalawa, of course, naging lalong mas matindi yung vote buying. Okay. Kasi nga, hindi na ubra yung mabilis masyado yung process. Pero kasi tingin ko, and correct me if I'm wrong, yung mga nakikita nating issue ng parang siguro vote manipulation, baka hindi sa local, baka sa national. Kasi mas mahirap bantayan yun Hindi, pero sa national, makikita mo naman kasi there are surveys. Wala namang sa tingin ko, dito nga lang, itong 2025 elections, merong mga parang hindi naging effective yung surveys. Pero Oo nga. lahat yan, nung panahon ni naglaban si BBM, saka si Lenny, saka sila Isko, alam na namin as early as na malaki na yung lamang ni BBM. Alam na
na namin yon. So, ibig mo sabihin, naniniwala ka sa mga public surveys, yung mga Yes, lumalabas sa mga dyaryo. Yes, ako mismo, I'm a believer of surveys. It's scientific. At yung surveys is not the result. Right. It's the, parang yun yung guide. Paano ka magka-campaign. At para sa akin, very effective. For example, in 2013, 6 months before the elections, number 3 ako, 15%. Okay. Yung sumunod yung mas mataas sa akin, 29%. Yung number 1, 57%. Pero nakita ko sa survey na meron akong pagkakataon. May nakita ako na campaign line na kailangan kong gawin. Sinipagan ko, ginawa ko. So after 1 month, nag-survey ako, tumaas ako. Mababa lahat ng kalaban ko. After 1 month, tumaas na naman ako, mababa lahat ng kalaban ko. At nung final survey ko, lamang na ako. Okay. So, Gaya nitong elections na to, 2025 elections, nung una ako magpa-surveys, siguro mga 8 months before election, I was down by 31%. wow. Oh, because of the ayuda. Yes. So nakita ko, may mga kaibigan akong politiko na nakaupo, sabi nga sa akin, baka bibigyan ka namin ng ayuda para maibigay mo rin. Sabi ko, palagay ko, doon sa survey ko, mas maganda, hindi na ako gumaya. Dapat atakihin ko frontally yung sistema ng ayuda. Yes. So inatake ko. Dahan-dahan. Abay, nung March, 18% na lang ang lamang sa akin. Oh, wow. Tapos, nung sinipagan ko pa, talagang communications. I was able to talk to, ang target ko, 100,000 audience. Gabi-gabi, mga 1,500 audience during the campaign. Na-reach ko 89,000. Oh, okay. So, pagkatapos na election, 20% ang lamang ko. Ang laman, Nax. Okay yun, Survey, scientific yan. Yung importante kung paano mo gagamitin yung data para ka manalo. So yung mga nakikita namin publicly, tingin mo ba nagagamit din yun bilang propaganda? Nagagamit, pero sa akin, ilang beses ginamit yun, pero hindi ako naniwala. Ibig sabihin, yung survey niya, yun din ang yung nilalabas na survey. Okay. Yun din ang survey ko, pareho talagang talagang okay. talo ko eh. Pero hindi yun yung result. Naniniwala ko hindi yun ang magiging result. Dapat may gawin akong paraan. And dahan-dahan, was able to overcome. So tingin mo ba yung nangyari sa kina Kiko Pangilinan, Bam Aquino, na naging number 2, number 4, if I remember correctly. Pero sa surveys, lumalabas, dapat nga, nasa border sila. Baka hindi. Tingin mo ano yun, pagkakamali ng survey? O tingin mo ba't accurate pa rin yun? Kasi nakita ko meron kaming tiningnan na doon sa Caloocan, ganun din eh. No? Nakita ko na medyo naging very active yung millennials at Gen Z. Nakita mo nga yun. Nakita ko yung very active yung millennials at Gen Z. Kaya kung hindi mo lalakihan yung numbers nila sa survey, dapat magkaroon ka na special na survey for them. Okay. At ako, ginawa ko yun, nakita ko, doon ako aangat ng gusto. At yun palagay ko, yung nangyari kay Bam sa kay Kiko. Yung millennials saka Gen Z, pagka ano lang, yung for example sa 1,000, in-average mo lang na ganito, hindi mo makikita na masyado palang malaki lamang nila. Right. Sa ganyang ano. Okay. So totoo pala na sa Gen Z at millennials, pumasok talaga yung mga boto nila, tingin mo. Okay. So ngayon, andito ka na, nasa kongreso ka na, lumalabang ka na nga sa mga iba't ibang issue tungkol ng political dynasty at party list system? Yes. Okay. So tanong ko sa inyo, sa political dynasty, marami kang mga kasamahan dyan na miyembro ng political dynasty, nilalabanan mo yan. Sincere ba talaga yung mga kasama mo dyan na baguhin yung sistema? Hindi, patay tayo dyan. Paano yan? Kasi nakita ko nga yung bill ni mismo Sandro Marcos at Bogie D. Kalokohan. Ikaw na nagsabi, kalokohan yan eh. Hindi. Kaya nga, ang sabi ko, dito ang maganda lang, ang maganda lang sa nangyari dito sa flood control scandal, nagising yung mga tao. Yes. Na kinakailangan talaga, more than sa pagpapakulong,
merong political reforms. No, nakulong dahil kay Napoles. Pero after a while, nakalimutan, nakalaya, nanalo. Yep. Nakabalik. Nakabalik. Oo. Kasi hindi naman nabago yung sistema. So, dapat ngayon mabago yung sistema. At isa sa pinakaugat ng korupsyon sa Pilipinas, yung mga political dynasties. At pataba ng pataba yung mga political dynasties. Biro mo, governor, asawa niya, vice governor. Yung anak niya, congressman. Yung isang anak niya, mayor. Tapos konsehal. Di ba? Oo. So, wala nang check and balance. Sa buwatan na. At wala nang equal access to opportunities in serving the public. Yes. Tapos, nagkakaroon na ng monopoly. Kasi nga sa negosyo, masama ang monopolya. Di ba? Di lalo na siguro sa government service. At sa Caloocan, nilabanan ko 4 na political dynasties. Oh, wow. Since my advocacy against political dynasties precedes the 1987 Constitution. Ah, ganun ah. I was fighting yung mga malalaking pamilya nun. Kabataang barangay chair, ano pa lang ako, president ng Caloocan, Anong taon yun? mga 1980s. Okay. Kasi I started serving government when I was 15 as KB chairman. Okay. Tapos I worked with the government for about 7 years before I became a councilor, congressman, vice mayor, congressman. So, nilalabanan ko lahat yan, nakalaban ko. At nakita ko yung paano na-develop yung frame of mind ng mga nag-uumpisa sila, okay naman eh. Yes. Pero habang kasi nga yung power, parang corrupts and Yes. absolute power. Absolute power corrupts absolutely. Yes. So, nadidevelop. So, parang bandang uli, akala nila, sila na yung regalo ng Diyos sa mga mamamayan. Yes. Yun na yung mga frame of mind nila. Tapos, pagka yung iba, parang pagka hindi mo sila tinutulungan, parang obligasyon mo yun. Tulungan sila. Pag hindi mo natulungan, galit sila sa iyo. Yes, so would you think na yung problema din ay yung ating mga botante mismo? Kasi nakikita ko, especially in local government, sinubukan ko tumakbo for councilor. At nakita ko na marami sa kanila may mentality na kailangan mo ko bigyan ng pera. Yung botante mismo, na pag hindi ka nagbibigay, madamot ka. Ba't ayaw mong tumulong? Liga, panliga, pang kasal, pang lahat. Oo, paano yan? Kasal, binyag, libing, lahat. O, paano Kasi ka tumatanggi doon? Tumatanggi ka ba o nagbibigay ka? Nagbibigay din. Hindi ka po pwedeng sabi ko nga, 4 na political dynasties, nakasurvive ako because I have to sacrifice some of my principles. I have to sacrifice. Hindi, I will not survive. Right. I will not survive. Pero, kasi nga, pagka yung mga political dynasties na ko po, yun yung paraan nila eh. Na maging loyal sa kanila yung mga tao, bigay ng bigay. Oo nga. At dahil wala naman check and balance, hindi na check na yung perang gobyerno, nagagamit nila. Yes. So, kung lalabanan mo sila, dapat sa akin, nung nanalo akong konsyal, wala akong pera, pero dinaan ko naman sa sobrang sipag. Oo. Tinutulungan ko, sinasamahan ko, yung mga saka natalo ko ng unang takbo ko. Konsyal, number 7 ako noon. So, pero consistent ako. Matalo't manalo, nandyan ako. Yun ang At manalo't importante. matalo, ito pa rin yung prinsipyo ko. Yes, so okay. Hindi ka ba natatakot sa mga threats ng mga... Inahabol ako ng mga guns eh. hinahabol ka? Umabot na sa ganung punto? Ganun. Tinatakot yung wife ko. Maraming... Pero wala namang actual Sabi na... ko, lahat ng pahirap inabot ko sa pakikipaglaban ko. Pero lagi kong sinasabi sa pagkagagayahin natin yan, wala tayong pinagkaiba. Kaya yung mga supporters ko, pagka tinanggal yung mga posters natin, huwag niyong pansinin, magkabit na lang tayo uli. Mas mahalaga yung buhay kaysa sa mga poster. Yep. Totoo. Pagka huwag kayong gaganti, diretso lang tayo. So yan yung prinsipyo. Okay. So, alam mo sa akin, nangyari kasi nung naalala ko nung humihingi sa akin, sinasabi ko diretso, kasi kinumpute ko sabi ko 100,000 yan. 100,000 voters. Ako pag nagbigay ako ng 300 sa 100,000 voters, 300 pesos
30 million. 30 million? So, 30 million para konsihal? So, sinasabi ko sa kanila, kung magbibigay ako ng tag-300 sa inyo, gagasto ako 30 million. Hindi naman ganyan kalaki sweldo ng konsihal. Saan ko kukunin yung pambayad nun? Pag-isipan niyo yan, ginaganon ko yung mga tao. Ibig sabihin, ako naman, siguro parang parang instinct ko na because I suffered losses. Aha. So may mga lessons ako. Alam ko na yung paraan kung paano tatanggi. Kung kailan tatanggi, kung kailan makatutulong. So, at sa kung ano yung nasa tamang lugar. Oo. Yung iba nga, naalala ko, lumapit sa akin mga liga. Sabi ko sa kanila, kung binigay ko yung pera sa'yo, paano yung senior citizen na kailangan ng pera panggamot? Hindi ko pwede bigyan. So, ginaganon ko na lang. Pero naintindihan naman nila. So, which is good. So, nakikita ko na nagbabago na rin yung ating mga botante. Nagiging mas matalino. Pero yun yung isang problema na nakikita ko. Gaya no, for example, yung ayuda, paano ko nilabanan Yun. 300 million yata na ayuda. Tapos, Laki nun. Hindi na ako na. Sinabi ko, pinaliwanag ko na may naging issue rin kasi, mga barangay captain, sinahati. So, sabi ko, kung mananalo ako, hindi ko kayo bibigyan ng ayuda. Siguro yung mga talagang nasa crisis situation. Right. Pero mas maganda, ilaban natin trabaho, ilaban natin yung education, ilaban natin yung puhunan, ilaban natin yung kalusugan. At ang maganda kasi nung congressman ako, nag-stick ako doon sa platform ng education. I was able to, kasi nung panahon ni Pinoy, nagkataon na magkasama kami noon. So I was able to complete at least 90% of all public schools in Caloocan, lahat ng classrooms. Tapos I was able to conduct education summit in each school. Kaya alam ko lahat ng problema ng edukasyon sa bawat paaralan na publiko sa aking distrito. So I was able to, meron akong talk read kasi alam ko napakarami yung grade 1, grade 2, grade 3 na hindi marunong pumasa. Hanggang ngayon, Yes, totoo. Malaking problema ang edukasyon. Yung grade 1, grade 2, grade 3, yung tupad sa halip na magwalis, ang ginagawa ko, yung mga college students na walang pang tuition, kulang sa pera, sige, yan, susweldo kayo ng tupad, pero every Saturday, tuturuan nyo tong mga bata ng sumulat at magbasa. In each 26 schools, tuturo sila tuwing Sabado. Ayun. So nakapaglingkod na sila sa bayan, sa mga bata, naayos yung education, may pambayad pa sila ng tuition fee. Ayun. Depende rin talaga sa tao eh. For example, yung tupad, dahil underemployed yung mga tricycle drivers, ang ginawa ko, sige, tupad beneficiary kayo, 2 hours a day, lahat ng bata na galing sa bahay, isahatid nyo sa eskwelahan, tapos ibabalik nyo sa tanghali for 10 days. Yan. Okay. Ibig sabihin talagang kailangan mo na gamitin yung scarce resources ng tama. Yes, so pero yun ang so yun ang isang pag-usapan natin ngayon, yung budget ng gobyerno. Kasi nakikita ko nga taon-taon, palaki ng palaki yung budget. Sangayon ka ba dyan? Na meron tayong national deficit, tumataas ang national debt. Dapat kung tumataas ang budget, tumataas din ang ekonomiya. Ang problema, ang ginagawa ng gobyerno ay utang ng utang. Yung economic growth natin, yung wala tayong problema, 5.7 to 6%. Pero ang rate ng pag-utang natin, pag-increase, 9%. Yun na nga. Mas malaki ang utang kaysa paglago ng ekonomiya. Yun ang nagiging problema. So yun ang, kasi sa akin, nakita ko talaga yung lumala yung problema nung panahon ni Duterte. Because bago si Duterte, the national budget was under 3 trillion. Pag-alis siya, nasa 5 something alam mo, trillion. nung panahon ni Pinoy, ang pinakamaganda ng panahon ni Pinoy, talaga ang fiscal discipline. Yes. Kaya I was able, alam mo, nung ang iniwanan na utang ni FBR kay GMA, ni ERAP tapos, to GMA is 2.8 trillion. Ang iniwanan tapos nung panahon ni GMA, after 10 years siyang naging presidente, iniwanan niya kay Pinoy 5.9 trillion. 5.1 trillion. Yes. Ang iniwanan ni Pinoy kay Duterte,
5.8, Yes. 800 billion lang. Yes. Tapos tumaas ang credit ratings. Yep. Pero after 6 years, ang iniwanan naman ni President Duterte kay President BBM is 12.7 Yes, trillion. almost 13. Nadoble yung utang na iniwanan sa kanya. More than double. Yung iniwanan sa kanya ni Pinoy. Ang sinadahilan niya, because of the pandemic, to a certain point. Pero napakalaki pa rin. Yes. So, yun yung naging problema. Ngayon, ang ating utang nasa 17 trillion Yes. na. So, yan yung problema. Hindi ba pwedeng ma-convince natin? And this is something I've said publicly na talagang gusto ko makita na matuto tayo magkaroon ng fiscal discipline. Na sana naman balansehin natin ang budget kasi ang laki na sobrang ng debt servicing natin. Sobrang laki na kinakain na niya yung mga dapat na pera pumupunta sa serbisyo. Yes. Hindi na pupunta dahil pambayad na lang ng utang. Hindi ba natin pwedeng i-balance yung budget, bayaran ng utang, liitan? Ang sabi sa akin ng mga experts, ang debt servicing natin, mga nasa 33% na ng ating Ng budget. budget. Kaya nga eh. Pero sinasabi rin sa akin na maabot pa yan ng 40% dahil maraming mga penalties, maraming mga... Yan yung mga problema. So you have the power of the purse. You're a member of Congress and I'm sure you're gonna run Well, for 2 yan more nga ang terms. problema. Yung political system natin, ang nangyayari, yung nung panahon kasi ng Pinoy, natatandaan ko, sabi niya sa mga congressman, basta ito lang yung pwede sa inyo. More than that, hindi na pwede. Yes. Tapos naglagay siya ng mahigpit na Department of Public Works. So talagang naayos si Babe Singson. Yes. Tech Babe Singson, naayos. So talagang lumiit yung natin, yung budget deficit nung panahon ni Pinoy. Nung simula kay Presidente Duterte, siyempre parang naging very powerful yung nangyari kasi yung mga political families saka yung presidente, parang ang kanilang prinsipyo, you scratch my back, I'll scratch your back. Yes. Ayun, So, ganun. wala na accountability. Wala na accountability. So, gano'n na nangyari. Nagsimula na dinadagdagan, nakakalagay sa NEP yung mga projects, nagsimula na may ghost projects. Pagkatapos ng 19th Congress, tingin ko, dito yung pinaka-grabing, grabe ang nangyari. At naintindihan ko politically kung ano yung nangyari. The President and the Vice President run on a platform of unity. Yes. Unity. Pero ngayon, ang nangyari, uni-away, uni-nakaw pa. Pero sabihin na natin, nag-away nga sila. Di ba mabuti nga yun na nag-away sila? Di ba yun nga, kaya nga nabuksan to ngayon dahil nag-aaway sila? Hindi. Sa tingin ko, dahil sabi nila ni Presidente, yan yung yan yung dapat ipaliwanag ni Presidente. Sabi niya, yung susi sa pag-angat ng ating bayan ay unity. Totoo naman. Yes, of course. Magsama-sama. Sama-sama. Pero silang dalawa mismo may responsibilidad para i-maintain yung pagkakaisa. Dahil yan yung kanilang platform. Ang nangyari, medyo hindi mapigilan si dating Presidente Dingdong. Oo nga. Tinatawag niyang bangag. Lahat na, oo. Siyempre, nagagalit to. So, ang iniisip nila na baka gusto nang pumalit kagad ni Vice President Sara. So, yung test of leadership to kay President BBM. Pero ang nangyari, nasamantala naman to. Nangyari, in-incentivize ni Speaker Martin yung Kongreso to go against Sara. Tapos impeachment, na-incentivize sila lahat. So, away na talaga. At ang nangyari, ang tingin ko, because hindi naman ganyan sa Kongreso dati na billion-billion yung mga allocables eh. Hindi naman ganyan eh. Yeah. First time dito sa... Yes. So, parang ang nangyari, sige, dito kayo, super majority kayo lahat, sunod kayo lahat sa amin, naging hindi masyadong malakas yung check and balance. So, kung ano na lang, nailagay yung mga pondo, mabuso, lahat gusto magkaroon ng nabebenta yung mga proyekto. Paabot na ng 30%.
So na-incentivize, tapos yung AKAP, no eleksyon ng 2025, na nilakahan yung AKAP, pinamimigay talaga sa mga tao, parang vote buying. Yun na nangyari. So hindi na-control to ni Presidente. So, several issues na binanggit mo dito that were interesting to me. Number one, sinasabi mo nga na nabili yung pagsuporta laban sa impeachment. Tanong ko, tingin mo ba na walang basehan yung impeachment? Well, wala ako doon. Hindi ko alam kung ano yun. Kasi nakita ko, napapanood ko yung Quadcom. Sabi ko nga, kung may batayan, dapat marangal na hinabol. Marangal na hinabol. Hindi kailangan na, ang ginawa kasi, hindi naman nagkaroon ng Justice Committee hearing. Hindi po kailangan kasi, di ba? Oo. Kasi Pag nga, over 2/3. oo nga, over 2/3. Kaya ano sabi ng Supreme Court? Ngayon, kailangan. Whether Do you agree with that, the Supreme Court? well, sabi nila kailangan may due process. Siyempre, paano pa tayo hindi magdi-disagree? Wala nang batas natin kung hindi tayo mag-agree sa Supreme Court. Alam ko naman na pag may grave abuse of discretion, may jurisdiction ang Supreme Court. Ang sinabi ng Supreme Court, may grave abuse of discretion. Kaya dapat binigyan muna ng pagkakataon na sagutin. For example, ano yung tingin ko pwedeng may kasalanan pero parang exaggerated yung mga banat nila. Parang pag bumanat ka, medyo malaki incentive mo eh. Ganun na nangyari eh. Kasi tingnan mo okay, sige. Tingnan mo, bibigyan kita ng example. Confidential funds. 125 million. Sa akin, walang problema yung Mary Grace Piatos. Bakit? Mula presidente hanggang lahat, mayors, governors, hindi allowed sila na maglagay ng alias. Kasi ang reason doon sa confidential funds at intelligence funds, pinoprotektahan nila yung asset, government asset. Kaya hindi nila pwedeng ilagay. Military, ganyan yan. Ako, tagal ko sa gobyerno, mayor. Ang lalaki ng mga intelligence funds. Ganyan lang ginagawa. Pirma lang na kung sino-sino. Kung minsan, may pirma lang yung mga empleyado rin. Tapos, nasa sealed envelope yan. Tapos, isasubmit na sa COA. Wala na issue. First time na naging issue yan. Sa akin, mas malaking pang tanong, paano mo na-disburse yan in 11 days? Diba? So, dapat yon nabigyan ng pagkakataon na sagutin yon para mas malakas yung ebidensya pagdating sa trial. Kasi anong nangyari, si Vice President naman, pikon, kinulong yung kanyang chief of staff. So galit na galit siya, nagbombura siya. So ibig Kala sabihin, ko sasabihin mo girlfriend. hindi. Ibig sabihin, yan yung yan yung typical of political dynasties. Merong sense of entitlement. Yes. Yan. So pareho naman kasi, si Presidente saka si Vice President, pareho silang political dynasties. At ngayon, lumalabas ngayon, ano ba pinag-aawayan nyo dito? Accountability ba? O baka naman ang pinag-aawayan nyo dito yung supremacy ng kanya-kanya yung mga political families? Di ba? Di ba dito sa nangyayaring to, sino ba agrabyado? Taong bayan. Taong bayan. Bakit? Dahil sa pag-aaway nyo, dahil sa mga kontrobersya ng flood control, dahil sa pag-incentivize sa mga politiko, ano nangyari? 4% nung third quarter yung GDP. 3.8 itong last quarter. Yung reaction ng palasyo based on parang crisis management. So kung minsan maraming mga desisyon, mga knee-jerk reaction, tinanggal lahat ng 265 billion na flood control. Tapos na-retain yung mga anomalies to 2025. So sabi nila, wala na. Paano yung may mga matitinong proyekto dyan na kailangan talaga i-implement? Pag hindi mo in-implement, lalong baha sa tagulan. So, mumurahin na naman kaming mga politiko sa tagulan dahil hindi ma-implement yung ibang mga matitinong proyekto. Tapos sabi, bawasan ng presyo, 50%. Tapos binago. Dahil nakikita nila na, paano yan? Pagka hindi na-implement yung mga projects, nagkamali sila ng mga computations, hindi bababa ang public spending. Pag bumaba ang public spending, di nagkaroon ng mga construction, mga daan-daan libo na ngayon, nawawala ng trabaho. Pero alam mo, yung sa issue ng public spending na sinasabi mong bumababa, actually tingin ko hindi eh. Kasi
Kung tutuusin, tinignan mo yung DPWH mismo, which last 2025, ano yung budget, total budget ng DPWH? Nasa 1 billion, my God. 1 trillion. 1 trillion, 1 sorry. trillion, right? Okay, 1 trillion, di ba? Sabihin natin 1 trillion. Sa 1 trillion na yan, alam naman natin na hindi naman pagpapatayo ng flood control ang ginawa ng DPWH, kundi money laundering. Di ba? Parang So, ilang Hindi. porsyento Kaya nga, tama yung sinabi mo. Pero, ang sinasabi ko ngayon, kaya bababa ang public spending. Ngayon, mga 600 billion yung pondo ng DPWH. Pero ang paraan nila ng pagtingin sa pagpapaba ng presyo, hindi ko ano yung project. Diba? Hindi importante yan, tanggalin. Ang ginawa nila, across the board, tinanggal nila yung materials cost. Yung pinawasan nila yung materials cost. Pagka ganon, mahirap yun. Kasi 10,000 projects, how can they study na case-to-case basis? So, ang ibig sabihin, alam ba, vertical construction. Yes. Pagka inalisan mo ng 30% yan, baka wala nang kontrata niyan at baka dayain na lang yan, baka lalong may problema. So, pagka wala ng kontrata diyan, hindi na, dahil sa gulo ng sitwasyon, nakakausap ko yung mga contractors. Sabi nila, mga 2026, wag na muna sila, huminto na muna sila. Pabayaan na muna nila kung ano mangyayari talaga. Kaya nga, dati-rati, mga November pa lang, may bidding na. Kasi ang katwiran naman, bakit November, December ang bidding? Para hindi abutin ng tagulan, yung construction. Ngayon, January na, wala pang bidding. So talagang bababa ang public spending by first quarter. Right. Hindi ko lang alam sa second quarter. But bukod dyan, bukod sa pagbaba ng public spending, yung mga negosyo sa construction, yung suppliers, yun. At marami na nagtatanggal. Halimbawa, yung mga materials na dapat na nabibili na ngayon, mga kinakalawang na raw ngayon. Dahil wala nang bumibili. Okay, so you're referring to primarily the DPWH? Yes. Okay. Yes. Pero nung December, sabi rin sa akin ng mga negosyante, bumaba rin daw talaga ang retail. Bakit? Dahil may mga decision ang gobyerno na talagang, for example, pagka 500,000 nag-withdraw ka, kailangan i-report ka na sa AMLA. Yes. Oh, grabe. Grabe. Well, Sabi nila, paano naman kung legitimate naman yung namin, pero lang namin, 1 million, tapos anong gagawin namin? Di ba? I-report nyo dati naman namin ginagawa yan. Saka, halimbawa, may legitimate source naman kami. Bakit ganon? So, anong nangyayari? Sasabihin ng bangko, mag-withdraw ka na lang muna ng 400 sa checking account, 400 sa savings account, tapos balik ka bukas, withdraw ka ulit ng 400. Ganon ang nangyayari. Kumbaga, it's a knee-jerk reaction to sa flood control. Pero ako naman, it doesn't necessarily mean it's a bad thing. It's just kailangan lang i-regulate natin at ayusin lang natin. Kumbaga, gumawa lang siguro pero ng malaking ano yun. Malaking, kahit kausapin mo yung mga negosyante, na yung transaction nila, bangko to bangko, araw-araw, palitan ng check, bayad, malaking sa kanila yun. Di ba ang problema lang naman yung 500,000 is cash withdrawal, hindi naman yung sa mga check pero marami tayo mga negosyante talaga na cash pa rin? Cash bill, mga payroll, mga ganun. Okay, cash. Ito yung mga small to medium. Kasi ang small to medium ngayon, nagpapa-payroll na rin yan ng above 500,000. Pag small to medium, small? Yes, small wow. to medium. Malaking small yan, For example, sa Caloocan, yung mga factories doon, hindi naman malalaking pero hindi naman maliit. Yes. Yun yung mga okay. Sige. So yung nangyayari ngayon with the 2026 budget, alam ko nga na recently nag-file ka ng kaso for the unprogrammed appropriations, kinorek mo ako kanina, na unprogrammed appropriations. May laban ba yan? Tingin mo ba aayos ito ng Supreme Court? Sa tingin ko, kasi meron namang dun sa PhilHealth case, sabi ni Justice Ramon Paul Hernando, all forms of unprogrammed appropriations are unconstitutional. Yun ang sabi niya. So meron ng isang justice na may opinion na gano'n. At nakita ko naman, nung pinag-aralan namin mabuti, na siguro wala naman nag-aaral mabuti ng mga nakaraan, there are 5 provisions of the constitutions that were violated by unprogrammed appropriations. Okay. And one of the provisions is Article 7, Section 22, na sinasabi nito para
maintindihan ng mamamayan, dapat pag may budget of expenditures ka, hindi lang yun ang inaaprobahan ng Kongreso, kasama yung source of financing. Right. So ang hindi ina-approve namin yung budget lang, pati kung saan kukunin. Yes. Dapat definite saan manggagaling. Dito sa 6.79 trillion, almost 6.8 trillion, 5.1 trillion manggagaling sa target revenues ng gobyerno. Yung 1.6 dun sa target na proceeds sa mga loans. Na definite na. Ngayon, itong almost 151 billion, wala tong ano. Right. Walang pondo. Walang definite na source of financing. Yun Pero yun ang interesting nga sa akin na palaging ang may kulang na nga ng revenue kumpara sa bakit meron pang unprogram na hindi ko maintindihan wala ka nang pondo para sa mismong budget. Tapos sasabihin mo, pag may pondo, gagamitin mo sa unprogram, yung budget nga, hindi mo nga mapondohan Ang katwiran nila dyan, kasi ito importante rin, kaya alam mo walang pagkukunan, baka may dumating na bagong taxes, bagong revenue, baka may surplus, mga gano'n. Yan ang sinasabi nila. So, at ang maganda kasi dun sa item na yun, walang hindi itemized. Hindi katulad dito sa program funds, hindi itemized. So, parang sinusuko namin in a way yung power of the purse. Kasi nag-identify na later yung executive department. Yes. Tapos yung source of funding, maaring tutulan namin. Halimbawa, ang source of funding pala nito, magbebenta ng asset. Yan yung mga problema na yan. So, saka ang ginagawa nga nila, for example, ngayon, yung sa 150 billion, mga 90 billion plus, yung sa foreign assisted projects. Okay. Tinatanong ko, bakit hindi nyo na lang nilagay sa program appropriation? Dahil meron na tayong contractual obligation. Yes. Di ba? Bakit pagka hindi tayo nakapag-pondo dyan, di magpe-penalty na naman tayo. Sabi nila, may kulang pa raw ng mga documents. Kako imposible naman, palusot na lang yan. Nakapirma ka na sa kontrata tapos may kulang pa ng documents. So sabi ko, palusot na lang yan. Kasi, ang dapat ilagay mo yan, yung 90 billion dito, tapos tanggalin mo yung mga talaga naman pwedeng tanggalin dito sa... Okay. Diba nakita mo yung ayuda, sa halip na itrim nila, dinagdagan nila. Di sana, hindi na nila dinagdagan, nilagay na lang nila dito sa foreign assisted. Totoo yun. At saka hindi lang yun Yun nga yung problema dito sa unprogrammed appropriations. Di ba yung nangyari doon? Ginamit nga nila nang walang tamang pondo. Paano na-abuso yung sistema? Ganito nangyari noon. Yung DPWH, meron naka-program funds for flagship foreign assisted projects. 2024, 257 billion. Ginawa nila, tinanggal nila sa program appropriations, inilagay nila sa unprogram. Pinalitan nila ng mga locables, ng mga flood control, mga kung ano-ano, cat's eye, mga street lights, gano'n. Nilagay nila yan. So, anong nangyari, nung 2025 naman, may 157 pa rin na billion. Tinanggal uli nila, nilagay nila uli sa program, tapos pinalitan nila ng mga ganong mga uri ng magic. Proyekto. So, 399 billion yan in 2 years. So, ano naging epekto? Double whammy yan. Bakit? Nasayang na yung pondo na napunta sa mga kalokohang project. Hindi nakapagpondo para sa counterpart natin sa foreign assisted, so hindi nag-release, na-delay yung project. Ano yung na-delay? Dalawa pa lang. Yung dalawa na lang yung babanggitin ko para yung Metro Subway, 480 billion yon. At yung elevated rail, PNR, mga nasa 800 billion yon. So mga 1.4 trillion yung alaga nun. Dahil sa hindi na pondohan yung counterpart natin, na-delay. 4 years yung subway, 3 years yung elevated rail. Anong ibig sabihin nun? Magbabayad tayo ng commitment fees, magbabayad tayo ng penalties, tapos tataas ng 20% yung project cost. So magagastusan tayo ng mga at least 300 billion. Additional. Because dun sa kagaguang ginawa na tinanggal yung mga program appropriations dun sa at ilagay sa program. So sino may kasalanan nito? Well, of course, hindi naman mangyayari ito kung walang approval ng
Kongreso. Di ba? So, hindi ako naniniwala na hindi alam to ni Speaker Martin, ni Senate President Chis Escudero, at siyempre, nung dalawang finance committee chairman, si APRO sa House, si Saldico, tapos si Senator Grace po sa Senate. May sistema kasi doon. Bibigay yung NEP. Tapos magkakaroon kami ng period of amendment. Doon makikita mo yung mga individual or institutional amendments. Pagkatapos noon, pag na-approve na namin sa second reading, iti-third reading kagad yan. Pero meron pang small committee na Small nagbabago committee, pa rin. yan yung small Nagbabago pa committee, rin. At hindi ako naniniwala na papayagan ni Speaker Martin na bahala na lang si Saldico. Hindi naman ganun ang operasyon. At talagang alam naman natin na very close sila noong mga panahon na yon. So, pagkatapos noon, nung na-aprobahan namin sa third reading, dadali na sa BICAM. Uusap na sila. Pagkatapos sa BICAM, meron na namang pagbabago. Gagawin ng BICAM, tapos papadala sa amin. Usually, ang ginagawa, wala nang panahon yung mga congressman. Yes. Busisigin totoo. Tapos mag-approve na lang. Magugulat ka na lang na yun na pala yung budget. Yun, alam mo yung tinitignan ko mismo yung budget. Sinubukan kong tignan Grabe, nakakalito. Ito, nakakalito. Kahit na yung paano yung paraan, kung paano pine-prepare yung budget, nakakalito. Yung sa DPWH in particular, nakakagulat kung paano nila binabudget na 1 kilometer, 777 million, 90 million, gano'n. Tapos maliliit, pero dapat, di ba, titignan mo yung isang buong kalsada o magkano lahat to. Hindi gano'n. Ang problema ko is kahit ngayon, under Vince Dizon, ganyan pa rin ang sistema ng pagko-compute ng budget, which is kaya nagkaroon na itong corruption na problema. Yung budget preparation kasi, ano yan nagsisimula yan January. Sa baba manggagaling, pataas. Tapos, ang problema, nagkakaroon ng pagbabago yan. Bawat level, nagkakaroon ng pagbabago hanggang dumating sa DBM. Ang problema ko rin pang isa, hindi ako naniniwala, kung isang taon lang, baka sakaling napalusutan ng kabinete, napalusutan si Presidente. Pero kung 3 sunod-sunod na taon, hindi na ako naniniwala na palusutan sila. Dahil ang titinig niyang mga nasa DBM, alam nila yan. Alam nila lahat yan. So, yan yung tinatanong ko nga. During my privilege speech, tinatanong ko, dapat siguro may isang tanong na hindi sinasagot si Presidente. Bakit noong 2023, 300 billion na almost yung tinanggal, sinalaula ng Kongreso, hindi siya kumibo, hindi kumibo yung kabinete niya. Meron siya, pinakamalakas yung presidente natin dahil may veto power. Sa Amerika, wala. Bakit hindi niya binito? 2024, 500 billion plus. Hindi pa nga nakikita yung ano niya. Hindi pa napag-aralan niya. Bakit hindi siya kumibo? Hindi niya binito. Bakit hindi kumibo yung kabinete? 2025, 473. Sinabi niya, pinag-aralan niya mabuti. 4,000 pages. Pero 26 billion lang yung kanyang binito para lang makasunod dun sa constitutional appropriation na dapat mas mataas yung budget ng DepEd. DepEd kaysa sa DPWH. At sinasabi, publicly, sinasabi ni Congressman Toby Chanco, kinausap niya ni Presidente, si Saldi at si Martin, tinatanong, ilan pa bang mansion sa Forge Park ang kailangan nyo? Ilan pa bang helicopter ang kailangan nyo? So alam niya na, as early as November 2024, pero pinirmahan niya pa rin yung budget. So dapat sagutin ni Presidente yun kasi mahalaga yun. Mahalaga na masagot niya yun. Excuse me. During the investigation, ina-implicate yung mga kabinete niya. Nagre-resign. Yes. Pero hindi iniimbestigahan. Oo nga, bakit nga ba? Nakaalis sa CES Bersamin, pati si DBM Secretary Pangandaman, pero parang biglang tahimik na lang. Dapat talaga maimbestigahan Actually, pati ako nagtataka doon Bakit tinanggal sa trabaho, pero hindi maimbestigahan? DBM is very powerful. ES is very powerful. Tapos di ba may lumabas nga na pangalan may nilabas sa pangalan si Congressman Leviste na meron daw SAP, Special Assistant to the President, na sinabi ko, sino ba yung Special Assistant? Di ba si Lagdameo yun? Sabi ko, paano yan? So,
Ngayon, may mga bagong cabinet revamp na naman. Ano sa tingin mo mangyayari dito sa mga revamp na to? Hindi. I think it's too late kasi alam mo, 2 years na lang siya. Bagong cabinet, mag-aaral yan. Halos isang taon para di sayang lang yung panahon. So talagang piliin niya na lang yung kung sino yung dapat na palitan. Pero pag nag-revamp pa siya ngayon, lalong babagal yung proseso ng gobyerno. Totoo, kasi parang mag-uumpisa na naman, pag-aaralan, tapos okay. Pero ano advice mo kay BBM? Sige nga, moving forward to 2028, ano advice mo para sa kanya? Ang advice ko sa kanya, at sinabi ko naman yan sa privilege speech ko, concentrate on the political reforms. One is the anti-political dynasty na sinabi niya naman, ipaprioritize niya. Yes. Tutuwa nga ako, pinuri ko nga siya. No? Sabi ko, maganda. Kaya lang, nakulayan, no? Nag-file sila Si Speaker, Pangalawa, sabi ko, di baling matagal ang proseso, basta merong independent commission Okay. na talagang pagtitiwalaan ng mamamayan. So, isa batas natin, bigyan natin ng enough powers, bigyan natin ng pondo para may staff, merong credibility, yung ICI. So, pabayaan niya na yun. No? Yun yan ang pakialaman. At least, kahit matagal, yung proseso, may tiwala ang tao at may mga updates na binibigay. Sabi ko, at yung sa party list, sinunod niya rin naman. Ang hindi niya pa nasabi doon, yung sa turncoatism saka sa campaign finance. Okay. So kung Di ba may issue tayo sa campaign finance ngayon, yung mga donation. yes, oo nga eh. Pero ang mahirap kasi doon, nung nakita ko nga yung problemang yun, lahat damay eh. So paano mo sasabihin? Kaya nga, moving forward. Moving forward na lang. Na lang. Kaysa yung looking past, moving forward na lang. Forward. Kasi kung hindi, damay talaga lahat. Hindi. So dapat moving forward. So nagtataka nga ako, bakit naman bawal mag-donate? Hindi bayaan natin. Sa Amerika, lahat nagdo-donate. Di ba? Ang importante lang na yung nag-donate sa'yo, walang mga special favors. Nagdo-donate sa'yo dahil naniniwala doon sa plataforma mo na pagka nanalo ka, yung plataforma mo makakatulong sa kanilang paglago ng kanilang buhay, ng kanilang negosyo, dahil maayos yung iyong policies. Di ba? Yeah. Di ba? Maski sa Singapore, di ba? On the basis of policies, binoboto ang mga yes. Pero yun nga yung problema nga. Kasi nga, yung mga negosyante na nag-donate, ay lumago talaga yung negosyo nila. Times 10, times 20, times 100 eh. So, kasi nga, kung open yan, kahit ordinary citizens, pagka-korsonada ka, dito naman sa Pilipinas, pagka mahilig sa medyo pagka gusto ka, nagiging fan mo talaga eh. Yun. Kahit ba mag-donate na tigi 100,000 yan, kung 1 milyon naman yan, di 100 milyon yan. Totoo. O di daig pa niyan yung mga interest group. Totoo diba? yun. Okay. Yan dapat ganun. Dapat ganun yung na may kalayaan ng mag-donate. Pati, saka hindi naman realistic kasi yung campaign na 3 pesos per voter. Di ba? Hindi naman realistic. Gasolina pa lang, ubos na yun. Totoo. Oo nga eh. Okay. So, Kong Erice, alam mo, sobrang pasalamat ako sa pagpunta mo dito at pag-uusap natin. Ang dami ako natutunan sa'yo. And sa totoo lang, kulang yung oras natin. Tama. Marami akong gustong actually na pag-usapan na mas detalye pero kinukulang tayo sa oras. Di ba? Marami pa naman pagkakataon. Maraming pagkakataon na. Salamat sa oras mo, Gilet, Congressman Erice. May gusto ko bang sabihin sa mga viewers natin bago kayo umalis ngayong araw na to? Well, ako, ang aking advocacy talaga yung anti-political dynasty. Hanggat may dynasties, hindi lalong luluba ang korupsyon. Ngayon, kung hindi ito may papasa sa Kongreso, kayo na ang mga botante ang humusga. Pagka pare-pareho apelido, huwag nyo na iboto. Bakit? Sigurado ako, malanakawang kayo. Aray. Okay. With that, guys, sana nagustuhan nyo itong podcast natin. At kung may mga gusto kayong comments o kaya itanong kay Congressman Erice, sulat lang nyo yun sa comment section sa ibaba. Pag nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng content, make sure to subscribe to this YouTube channel. And with that, ako si Christian, on behalf of Congressman Erice, salamat sa inyo lahat. Thank you, Congressman. Thank you. Okay. Galing. Kung gusto ko talagang pag-usapan natin yung sa impeachment. Next time.